Samantala, nakatakdang pagbotohan mamayang hapon kung sino ang mangunguna sa mga komite sa Senado, kung saan nagsipagbitiw ang mga chairman kahapon kasabay ng pagkakatalaga sa bagong Senate President na si Cheese Escudero. Nagpahayag naman ng suporta sa bagong Senate leadership si Pangulong Bongbong Marcos. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Mobile Journal, Julie Baiza. Pagpapalakas ng trade cooperation o ugnayan sa international community. Yan daw ang tututukan ng kanyang administrasyon ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa pagdalo sa 6th Indo-Pacific Business Forum sa Taguig City ngayong araw, inilatag ng Pangulo ang economic achievements ng pamahalaan. I am proud to share that our economic achievements have been outstanding in the last 2023. The Philippines' 5.5 GDP growth surpassed major economies in Asia based on the latest available data. Foreign direct investment continues to flow in with 4 consecutive months of expansion. Kabilang din daw dyan ang pagpapasa ng mga batas na magpapadali sa foreign investments gaya ng Green Lanes for Strategic Investment at Ease of Doing Business. Kasabay nito, nagpahayag din ng commitment ng pamahalaan na makipagtulungan sa iba pang mga bansa para sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Samantala, nagpahayag na ng suporta si PBBM kay bagong Senate President Cheese Escudero. Kasunod yan ang pagbibitiw sa pwesto ng dating leader ng Senado na si Senador Mig Zubiri. Maituturing daw na dedicated leader si Escudero batay na rin sa record at commitment nito sa public service. Tiwala rin daw ang Pangulo na sa ilalim ng pamumuno ni Escudero, uunahin pa rin ang pagpapasa ng mga batas na prioridad ng administrasyon. Sa sidelines naman ng forum, nagsalita si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo tungkol sa usapin ng China. Wala raw direktiba ang Pangulo kaugnay ng ulat ng wiretapping umano ng Chinese Embassy laban sa isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Patungkol yan sa umano'y new model approach sa West Philippine Sea. No. I've not received any instructions. If we find any evidence, obviously we will take whatever action might be considered necessary. Kailan lang nakausap din daw ng kalihim si Chinese Ambassador Wang Shilian. Oh, he's still here. I mean, I've met him. Oh, you did? We've discussed many issues with him. When was the last time you saw him? I don't know, maybe a week or so. Still here. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.